ayos. Sakto nag-jogging ako. Kami rin. Ako naman walking Ready ka na, mama eh. Hindi, kasi nga walking lang. sabi sa executive check-up, kailangan nakapang-jogging outfit. O, kailangan komportable. Sa mga kapatid natin, na hindi pa nakapagpa-executive check-up, pa-executive check-up na kayo. Yes. Eto, tatakbuhin na natin. Kasi ikaw, Hindi, Barbie core ka ngayon. Ano ko ngayon eh, ano ba yun? The world is my fashion. Wow, the world is your May runway. tanong ako. Sako. Bakit ganun? Bakit yung bulsa niya parang masyadong malapit? Masyadong magkadikit. Ewan ko sa kanila, tanong natin gumawa. Eh di yung siko mo, nakaganon. Oh, Ay, ganun na kasi. Oh, halika na. Oh. Eto na. Ay, ganito. Hoy! Oh, nasa, parang ano ba to? Eto ba? Pabahay ba to ng Hindi, gobyerno? kaya nga eh. Oo nga, yung Tinatapos. mga unfinished projects. Oh, okay. Nako, ito, may mga construction worker dito. Yun oh. Construction worker ba to? O parang... Foreman. Wow! Yun! Ay! Kuya Glenn talaga. Kuya Glenn! Pwede ba? Ang ganda ng view. Huwag kang yuyuko, please. Ha? Diyan ka lang. Ganda talaga. Yan, Nagising ganyan. kami. Kuya Glenn, nasa niyo yung ano ka, pabasa. At doon pala galing. Oy! Ganda. Okay mo naman? Oy. O sige na. Kaya special yan. I love you, Kuya Glenn! Hindi ka pa daw, lagot ka. Special yung letter na yan. Oh. Nako. Okay. Alam mo, napag-initan ka. Kanina ka pa tawa ng tawa. Okay. Eto, may maayos kaya na relasyon katulad ng bahay na to. Nakapag-usapan na po natin ito, hindi chikahan pang marites, kundi kwentuhan ng Marites! At dahil si Mama Chiki ay wala tuloy, ang ating kamarites ay si Mama Mau. Yes. Nako, excited na ako. Alright, sige. Habang ako nagpapakasakit sa ibang bansa, siya naman nagpapakasaya sa iba, sa sarili kong bahay pa. Nako. Mahigit 5 taon akong caregiver sa Canada kahit tutol si Mrs. sa pag-alis ko nun. Lahat ng kinikita ko, pinapadala ko sa kanya para maipatayo ang pinapangarap naming bahay. Tuwing 2 taon lang ako nakakauwi para makasama sila, pero isang araw, nagbago ang lahat. Galing ah. Good job. Ganun na. Sa video call, biyanan ko ang sumagot gamit ang phone ni Mrs. Nasa kanya raw ang mga anak namin at may pinuntahan ng asawa ko. Parang kakaiba naman. Galing ah. Tama? Kinukumpasan Gising ko pa na lang. gising. Gising na gising. Parang nakapagkape. Nakakausap ko ang mga bata pero si Mrs. puro chat lang. Ilang buwan kaming ganito. Kaya nagdesisyon akong umuwi para sorpresahin sila pero ako ang nasorpresa. Pagdating ko sa bahay, may isang lalaking lumabas ng banyo, bagong ligo. Namutla ang asawa ko. Natahimik kami pareho. Hanggang sa umamin siya na 3 buwan na silang nagsasama at ang mga anak namin, iniwan niya sa magulang niya para sila ang Hala? mag-alaga. Mas masakit pa, sinabi niyang kasalanan ko raw ang lahat. Gusto ko silang saktan pero pinili kong magpigil. Pinalis ko sila sa bahay na ako ang nagpagawa. Ngayon, tanong ko sa sarili ko, kung hindi ba ako umalis, buo pa kaya ang pamilya ko? Ano ang sasabihin ko sa mga anak namin? At may babalikan pa ba? Ako o tuluyan ko na siyang pakakawalan sa piling ng iba? Sawing OFW. Okay, liwanagin natin si Sawing OFW, lalaki siya. Yes. Oo, misis niya yung nahuli niyang May kasama. to the left, to the left. To the left, to the left. Oo. Okay. Naku, Lord. Ano? Ang Sorry, lalagay hirap ko nito. dito. Sabi ko, ay, may cabinet ba? Wala palang cabinet. Wala tayong cabinet. Okay. Okay. So, sino mauna? Well, Ikaw alam mo na muna. naman yung sitwasyon na ganito sa mga OFW, hindi na bago. Kumbaga, nagiging normal siya, which is not good, di ba? Number 1, nagagaslight pa siya ng kanyang misis. Para dito kay Sawing OFW, ang iyo pong ginawa ay hindi kasalanan. Hindi po ito pagkakamali na pumunta sa ibang bansa. Ang iyong ginawa ay isang pagmamalasakit sa iyong pamilya at pagmamahal. Ngayon po, yung ginawa ng inyong misis, kasalanan po niya yun. Siya po yung may choice na sumiping sa iba, 'di ba? Makipagrelasyon sa iba at hindi alagaan yung mga anak po ninyo. Wala po kayong kasalanan doon.
At the end of the day, we feel you kung ano po yung nararamdaman. Maraming salamat at hindi po kayo, nakapagpigil po kayo, hindi niyo po sila sinaktan. But at the end of the day, siguro po, nasa sa inyo po yan kung gusto niya po maging buo yung pamilya po ninyo. Pero syempre, ang mga anak po ninyo ang inyo pong alalahanin sa mga ganitong sitwasyon. Ako naman, syempre, naku, hindi magandang balita yan. Syempre na nagkapakahirap ka sa ibang bansa, tapos malalaman mo yung binibigyan mo ng pera, ng sustento, naghihirap ka, sakripisyo ka, ganun nga, may ginagawang hindi maganda sa inyo, lalo na asawa mo yan, may mga anak kayo. Pero tulad nga ng sinabi ni Angela, may mga ibang asawa na kayang magpatawad. Pag may ganitong nangyayari, kaya nilang pag-usapan, kayang ayusin. So, importante mapag-usapan nyo. Siyempre, naintindihan naman natin na malaking sin yan, no, yung nangyari. At hindi mo ginusto yon, siguro yung asawa mo natukso na lang din. Pero hindi natin pwede i-justify yun, ano? So, at the end of the day, mag-usap kayo mag-asawa para ba sa inyong mga anak, kaya nyo bang patawarin to? Kaya nyo bang i-repair kung ano yung nasira? Kasi syempre, marami na rin kayong binibuild, may mga anak na kayo. So pag-usapan nyo, kung hindi, edi you talk about it also properly. Basta be mature lang in handling the situation. Oo, ako, bilib ako sa kanya, hindi niya nasapak, ha? Diba? Totoo Kaya kasi salamat. lalaki to, di ba? Oo, hindi, Pero balita na siguro siya. ako naman, kung nahuli na niya, tapos nandoon din yung lalaki, ako naman hihintay ko kung ano ba naging response ng lalaki. 'Di ba, na lumabas. Kasi ang akin, nakita mo na yung asawa, parang if you are man enough, haharap ka at sasabihin mo, okay, bro, o kung ano man ang tawagan ninyo, ay ganito yung nangyari, kung nagkamali, paano aayusin? Kasi at the end of the day, kung kayo ay may mga anak, napaka-importanting isaalang-alang nyo sila, okay? Kasi minsan, ang nangyayari, kaya yung mga bata, lumalaki sila na parang hindi nila alam kung saan sila belong is because of things like this. So ako naman naniniwala sa power ng pamilya. Oo, basta ito ay napapag-usapan. So sa kuya na lumabas ng banyo, kung ako sa'yo, kung ikaw ay tunay na lalaki, harapin mo. Oo, 'di ba? Kasi feeling ko yung si Sawi, Sawing OFW, hinintay niya rin yung accountability, hindi lang ng asawa niya, kung hindi accountability din nung lalaki. Kasi bahay niya yun eh. Totoo. Oo, 'di ba? So, yun lang naman ang sa akin. Napakaselan nung pag-uusap natin Lunes sa Lunes, ha? Para may pinagdadaanan ba yung mga researcher natin at bakit ganito? Pinagpadala. Oo, para bang alam. Pero alam mo, sa totoo lang, nangyayari talaga to. Sa tunay na buhay, siguro, hindi naman sa pero siguro sa isang barangay, ilan talaga ang ganyan Hindi, nangyayari. tsaka tama yun. Bakit laging OFW ang ating nabibiktima sa ganito? LDR kasi, long distance relationship eh. Actually, mama, yung hindi nga LDR, may ganyan na. What more pa yung LDR Minsan kasi may talaga. mga tawag ng laman. To be honest, real talk yan. Hindi nakakapagpigil yung ibang mga tao. Pero alam mo kasi, Angela, hindi mo maintindihan dito dahil baka ito ay may emosyon dahil sinantabi yung mga bata eh. Di ba pinaalaga doon sa magulang? So medyo may pagpa-planning na nagaganap. Ang gusto Si ko ate, malaman, di ba? oo, di ba? May pagpa-planning Plano mo eh. sa Oo. pamilya mo. Kaya nga, hindi ko kinaya yung... Ang akin lang din, kasi lahat tayo may istorya. So, meron ba sila kayang history na hindi na talaga sila okay dati pa? Tapos nung umalis, lalong na, syempre, kumbaga, lalo siyang naglakas loob. At saka ako naman, lahat naman ng tao ay may pinagdadaan ng pagkakamali sa buhay. Minsan malaki, minsan maliit. But at the end of the day, kung paano mo ito haharapin, babaguhin at aayusin ang pagpapamilya, yan ang the best siya. Kaya sa mga gusto pong dumulog at humingi ng payo sa kanya-kanyang mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, i-share nyo na po ang inyong kwento. Sali na po sa aming Facebook group. Nakapin po yan sa aming official FB page. That's right. At abangan po bukas ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Maritres! Alright, segue naman po tayo ng konti sa Good Vibes. Wagi ang mga babae nating kapatid dito sa TV5. Kinilala ang ilang News 5 female anchor sa Gawad Filipino Babae Ka Awards 2026. Pinarangalan si Good Morning Kapatid host Angela Lagunsad Castro. Sa totoo lang host Maricel Halili at From the Pilipinas anchor Cheryl Cosim sa Babae Ka Awards. Congrats, Mama Angela! At dahil yan, sa
kanilang ambag sa larangan ng broadcasting at pagbabalita. Yan naman ang hindi na natin kinagugulat, pero Oo. tunay na pinagpapasalamat, no, Angela? Angela, any words? Oo. Well, syempre, nagpapasalamat tayo sa Gawad Pilipino Babae Ka Awards. At syempre, dito po makakaasa po kayo sa TV5, sa News 5, and of course sa One News and One PH na talaga pong papahalagahan po natin ang kapangyarihan ng bawat kababaihan. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.